nung lumabas si Sergeant Cotesa, initially, ang akala ko, pro-protektahan. Dahil meron talaga siya doon na humingi siya ng protective custody, but later on, sabi niya, kaya ko na. Kaya na ng aking mga kasama. Nung una, protected siya. Later on, as I've said, na-detain na siya. At naparitract na nila yung affidavit. Binidyo pa nila. Kawawa yung tao, I have proof na talagang under duress ginipit si Sergeant Cotesa. Ayoko nang ilabas, baka lalo pa siya mapahamak. Ngayon, nung lumabas na yon, nagsalita na ako, nagsalita at isaldi ko. Dati nung kay Gutesa, ang sabi ni Gutesa, si Speaker Martin lang. Nung lumabas si Saldi ko, kinuwento ni Saldi, ito yung delivery ko. And alam mo, Kong JV, ngayon nakakapag-usap pa kami ni Saldi ko. Lately, hindi. Ang dami niyang kinikwento sa akin. On how the corruption is organized, systemic corruption is organized, at yung pag-deliver niya ng pera. So your open break with the Marcos administration came only when you were introduced to Sergeant Gutesa. Is that right? Yes. Iyon lang. Yes. Prior to that, Tahimik you lang were ako. not critical of the Marcos Well, administration. napapansin ko na. Oo. May mga mali Pero na. hindi ka nagsasalita. Hindi ako nagsasalita. Tahimik lang ako. Like many other Filipinos. Tayong lahat. Tahimik lang. Pero nung tinira nila na si Gutesa, yun na. Openly. Pero Kong Mike, matanong ko lang, do you know where Sergeant Gutesa is right Ang now? huling pagkakalam ko kung JV, ang sabi sa akin ng mga kasama, safe daw siya sa probinsya. Sa isang probinsya. Okay. So, hindi ko na inalam. Ang sabi nila, okay naman siya. Kasi yun lang naman ang akin eh. Alam mo, syempre, konsensya ko rin. Kaya nga yung 18 Marine, sabi ko, hindi ako papayag na magawa ninyo yung ginawa ninyo kay Gutesa. You have no intention to assist Sergeant Gutesa to come back to the Blue Ribbon Committee to testify. Ang hirap kong JV na i-trigger yon kasi hindi ko alam kung sino nakapaligid sa kanya. Okay. Baka mamaya, kunyari lang, mag-file tayo sa korte Oo. ng writ of amparo o writ of habeas corpus. Baka may matrigger na hindi natin gusto eh. Mas gusto ko ng tahimik na lang. So, for all intents and purposes, yung issue ni Gutesa is now a set-aside issue. Wala na yan. Hindi na yan babalik sa Senado. Sana pabalikin nila at ang dapat pa nilang ipatawag. Ito naman, ang galing na to kay Senator Ping Lacson. Siya mismo ang nag-speech nito. Ang sabi niya, yung pera na sinasabi ni Saldico, mali. Yung perang yon ay delivery ni Adrian Bersamin at saka ni Yusek Traigib Olaybar. At ang sabi nila, yun daw ay 8 billion pesos. Okay. Senator Ping ang nagsabi. At ngayon ko lang po sasabihin, yung 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigib Olaybar pa. Alam niyo ho, may dalawa silang armored van nakaparada sa Diamond Hotel. Doon ang delivery, doon ang nag-iipon. Eh nagkataon, gumuli yung issue, kaya po may 1.2 billion pa na doon na nakatago sa kanya. Okay. I will join you there in fairness to you. That the executive officials, no, those identified with Malacanang under the executive secretary and the DBM have not even been called by, I don't know if they were called by ICI, o kaya by the Blue Ribbon, pero apparently mga sinisentruhan mga legislators lang, no? And then yung mga DPWH. I would presume na hindi naman you and I, we serve in Congress, alam naman natin hindi marirelease yung pera na yan kahit na may approval ng congressman. Kung hindi bibigyan ng Malacanang ng approval yan. So, I join you there. Bakit hindi ini-investigate itong mga Traigib na to tsaka sila Bersamin dito sa bagay na to? But Kasi kung have you taken any steps para maano sila? Masama na sila doon sa iniimbestiga? Meron no, may kaibigan ako, nakausap namin para kay Yusek Adrian Bersamin. Ang maganda dito kasi kung JB, kung totoo yung sinasabi ng Pangulo na wala siyang alam, ito ang pruweba. Dahil ang sabi ni Senator Ping Lacson ay niloloko ng mga tao ni Presidente yung pondo na walang alam si Presidente. Sa pangunguna ni Executive Secretary Bersamin, Secretary Pangandaman, at yung kanilang dalawang tao, si Yusek Adrian Bersamin at Yusek Traigib Olaybar.
So kung totoo to, na walang alam ang Pangulo doon sa sinasabi ng korupsyon, palabasin nila itong dalawa. Okay, these are very explosive, specific matters, And I think if Kong Mike will be able to substantiate this with people who have direct personal knowledge about them, siyempre, I would surmise na second-hand pa yung information mo, Kong Mike, dahil sigurado yan, may nagsabi sa'yo, but since you are exposing them now to the media publicly, means only that you have confidence and trust on these people who told you about that. Okay. Ngayon, punta na tayo dun sa 18 Marines, no? Pwede dagdag lang? Please. Naalala mo yung sinabi ng mga congressmen, including Congressman Leviste, Okay. na sinabi niya merong affidavit na si Yusek Adrian Bersamin? Ito yun eh. Ito yung kaso na yun. Ito yun. Ito yun. So may affidavit na talaga at narinig nila Kong Tinyo, ni Kong Egay Irice, Kong Robert Nasal, sa aking pagkakalam, parang si Kong San Fernando was also there. Okay. So ito yung mismong kaso na yun. And maganda kasi nanggaling mismo kay Senator Ping. Ang assertion ni Senator Ping Lacson is, niloko niyo Pangulo, walang alam ang Pangulo dyan, kayo lang ang dumiskarte. 8 billion na yan. Bakit hindi pa hulihin yung mga yan, Yan na nga, Kong. Oo. Kung ikaw nasa Senado sana, tapos na to. Huhulihin natin talaga yan at kukulong na yan. Kasi, di ba, yan ang panawagan sa kalsada eh. Ikulong na lahat ng kurakot. Now, actually, Kong Mike, I salute you for your anti-corruption crusade right now that you're doing, no? But I need to ask you this. Do you think, with what you are doing, kasi parang itong 18 ex-Marines, there is a wide perception among the public. It's not getting any traction eh. Parang bitin sa credibility. Well, chiefly because there are many critics, no? Kasama na si Ping Lacson dyan. Kasama na yung mga nagsasabi na incredible naman yan, yung mga kinikwento ng 18 Marines. O bakit sila nagpapasa-pasa ng mikropono? Can you really vouch for these 18 people? How long and how much do you know them? Okay, ito pong 18 Marines, katulad ng nabanggit ko, I told Kong JV na baka 12:30 makahabol si Attorney Levy Baligod para makapagpaliwanag din nung nangyari kahapon sa NBI. Anyway, ito hong after paglabas ni Gutesa, maraming retired military officials ang nagre-reach out sa mga sundalo. Ang total na sundalo na nasa ilalim ng empleyo ni Congressman Saldico ay humigit kumulang 100. 100. These are all ex-soldiers. Meron din hong active. May active din. May active din. If I'm not mistaken, siguro mga 10% to 15% active. Active. Ngayon, kung ano yung nagiging usapan, hindi ako kumikibo, hindi ko sila kinakausap, iba-iba yung linya. Eventually, si Attorney Levy Baligod and I spoke, sabi niya, may mga sundalo na magsasalita. Nag-uusap kami, matagal nung napag-uusap yon. Sabi ko, ikaw nang bahala, Attorney Levy, kayo na mag-usap.